Okay, Scorpio, ang tagapagbantay ng mga lihim at Master of Transformation. Isang malalim na pagbati sa iyo, Scorpio. So, handa na ba ang iyong mga puso na sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng pag-ibig? So, sa susunod na 60 araw, no, sisiyasatin natin ang intense na landscape ng iyong soul, no? Yung soul connections mo na. At hihilingin natin na bigyan ka ng gabay at maglabas ka ng mga nakatagong mga nakatagong katotohanan, no? Na magpapalalim sa iyong fashions at maglalahad ng iyong ultimate transformation na naghihintay sa iyong love life no? Ayan, so let's begin na po, no? So medyo ilayo lang po ang iyong headset at medyo malakas po ang gagawin natin. Malakas po itong sounds na to, no? Thank you, Father. Ayan. So, titingnan natin dito na ang iyong vibe, pangkalahatang vibe, at ang iyong opportunity, at ang iyong hadlang, at sabihin natin challenge mo. No? At, syempre, kukuha rin tayo ang maaari mong i-action sa mga challenge na yan. At ang lessons na natutunan mo sa loob na, sa susunod na 60 days na journey mo, no? So, cross-watchers also welcome at maraming pong salamat sa mga nag-subscribe po sa atin at sa mga nagko-comment at nagla-like at nag-hype po sa inyong mga cellphone. Thank you so much po. Malaking tulong po kayo sa HAR at patuloy lang po tayo, no? Okay, we will begin na po. So, titingnan natin ang pinaka-vibe muna ni. So, naka-on siya. So, kunin na rin natin to. Scorpio, you might be dealing with any air sign, no? You're seeking the truth dito. Medyo padalos, medyo napakabilis mong mag-decide dito, no? Ang iyong vibe. So, let's get more, no? Okay, Spirit Guide. Para po kay Scorpio sa kanyang vibe sa susunod na 60 hours for ito. Tumaog. Scorpio sa susunod na 60 hours for ito. Susunod na 60 araw. Ang pangkalatang vibes for it, guys. Oh, ikaw na to, Queen of Cups. Ang kanyang opportunity, Spirit Guide. Ang kanyang opportunity, ang kanyang weapon na maaaring gamitin, Spirit Guide. Ang kanyang opportunity. Ito, lumalabas na. Justice in reverse. Ang kanyang challenge. Eight of Swords, no? Yung pagiging trap sa isang sitwasyon. Parang nawalan na ng parang challenge mo is ibalik mo yung tiwala mo sa sarili mo, no? Okay, ang kanyang action, Spirit Guide. Ang action ni
Scorpio. Wow, Ace of Pentacles. Okay, Spirit Guide. Ano po ang kanyang natutunan sa journey ito? Queen of Wands na energy natutunan mo. That's nice. Ayan. So, syempre, kukuha rin tayo ng iyong gabay sa Oracle. Love Oracle. Ayan, tignan natin, Spirit Guide. Para po, uy, tumalon na. Merong gustong magpahatid na mensahe sa'yo, Scorpio? Tignan mo naman, Ire. Kunin na rin natin to, no? Wow naman, may romance si Scorpio, ah. So, when the souls connect. Kuha pa tayong gabay, no? Okay. Para po kay Scorpio Spirit Guide. Para po kay Scorpio. Tignan natin yan later. At Romance Angel Guidance. So, titignan muna natin Love Oracle, no? Kadang mensahe sa'yo. Merong may mensahe para sa'yo talaga din, no? Someone is thinking of you, Scorpio, and Romance Cupid Strike. So, I want you to meditate with the image, no? Ayan. Tignan natin kung kanino message yan. Baka nanggagaling din kay ano yan. Kay Libra, Aquarius, Gemini. Specifically Libra. Yata itong nakita natin kasi may double justice dito. Queen of Cups din, no? Could be your same sign as you. Why? Romance Cupid Arrow Strike. Ang sabi rito, oh. Tignan mo. Very nice union. No? Fire sign. Nakakita rin tayo ng fire sign dito. Aries Leo Sagittarius, no? Scorpio. So, tingnan natin. Past lives, reunite with your loved ones over and over again. Ayan. So, mamaya we will explain kung bakit itong binigay sa atin, no? Na guidance. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. No? So, ang pinaka-vibe mo, meron kang Knight of Swords and Queen of Cups. And then, ang maaari mo magamit is Justice in Reverse. Nakakapagtaka na bakit maaari niyang gamitin ang Justice Reverse bilang opportunity niya. No? So, I will see that later. So, and then meron ka ring challenge, ang Eight of Swords, and then Ace of Pentacles ang maaari mong gamitin sa lahat na yan, or actions na dapat mong gamitin. Ang natutunan mo is embody the Queen of Wands, no? Kita mo ang intense transformative sa'yo dito, Scorpio, no? Ang pangkahalatang vibe mo dito, yung sa susunod na 2 buwan, andito ang Knight of Swords and Queen of Cups, no?
Ang 60 araw mo ay magiging intense dahil sa clash at mabilis na Knight of Swords. Okay? So, intense dahil very fast siya, no? Baga, ito rin yung nakikita natin na confrontational na komunikasyon ang nakikita natin. At malalim na intuitive emotion sa'yo. No? So, ang vibe yung tungkol sa pagdepensa sa damdamin, no? O paglalabas ng deep-seated truth sa isang Scorpio. Kumbaga, sa isang Scorpio, ito yung nangangahulog ang magiging vulnerable ka sa mga emotions habang pilit mong ginagamit ang logic o control sa sitwasyon, no? Halimbawa, no? Saglit nga po. Ayan, pasensya na. Medyo sinisipon tayo, no? Okay. So, halimbawa, bibigay tayo ng halimbawa, no? Sa mga single at sa mga nagde-date na, ikaw yung, sabihin natin, ikaw yung nagde-date ng may matinding skepticism. No? Dahil itong Knight of Swords na to rito. Pero may inner longing para sa iyong deep emotional connection dito sa Queen of Cups na to. Dahil ito yung deep emotional connections ang maaring mangyari. No? Kahit sabihin mong matinding skepticism or yung parang napakabilis sa'yo. So, yung sa mga nasa relationship naman, may tendency kang maging very verbal at very defensive, no? Kapag nag-reach ang iyong emotional core din, no? Because of the Queen of Cups. Makikita din natin dito na maaari pong makasama nyo sa inyong journey na 6 days ang isang Libra, Aquarius, Gemini, at Pisces, Cancer, Scorpio. No? Ayan. So, mamaya titignan pa natin ang connections niya dito sa mensahe na to. No? So, ang pinakamalaking pagbabagong nakikita natin at opportunity sa 2 buwan na darating, andito ang Justice in Reverse mo. Pagbabago, ang major opportunity ay ang paghahanap mo ng imbalance at unfairness o karmic depth sa iyong love life. No? Alam mo na kaagad, no? Na dito connected sa past life mo. So, ito ay yung chance mo na ayusin ang past mistake or let's say, unjust situations mo, no? So, kailangan mo magpakita ng honesty at vulnerability para makamit mo ang true balance kung may toxic control na dynamic sa relationship. Especially sa common Scorpio issue yan no? So, ito yung oras para i-release at hanapin ang equity dito, no? Halimbawa, sabihin natin, lahat ng sitwasyon, no? May isang sitwasyon na kailangan mong hanapan ng parang sabihin natin, fair resolutions, no? Lalo na kung may kinalaman ito sa loyalty o commitment. So, ang opportunity ay ang pag-iwan sa pagiging vindictive at pagpili ng peace. No? Nakukuha mo? Kumbaga, this is your chance na magharap ka ng, kumbaga, yung pagharap mo sa mga imbalance na hindi ka tatakbo. No? Yung pagharap mo sa unfairness na sitwasyon. At especially ang karmic depth sa iyong love life. This is your chance na para ayusin mo ang iyong past mistake, Scorpio, at unjust situations, no? Kailangan iayos mo, be fair, no? Sa lahat ng sitwasyon nga, kailangan mong hanapan ng fair resolutions, no? Lalo na pag may kinalaman sa loyalty at commitment. So, you were given a chance na itama mo, na ibalanse mo lahat, no? Ayan. So, that is your opportunity na maaring yan ang diyan ka magtutuon sa sa mga past energy din, na nakikita natin na dapat mong i-correct, gawin mong balanse. At opportunity na harapin niya mga yan, no? And then, makikita mo rin dito ang hadlang
ang hadlang, no? Ito yung parang tingin mo, hindi ka na makakalabas sa isang sitwasyon. Parang nawalan ka ng tiwala sa sarili at self-confidence dito, Scorpio, no? Ang hadlang at challenge na yan, no? So, ang challenge din na pagiging stuck din ito. Or sabihin natin, ikaw lang yung self-imposed emotional prisons ka rito. Parang tingin mo, hindi ka na makakalabas sa isang sitwasyon. Ayan, no, marami pang puwang, kayang-kaya mong lumabas para tanggalin ang tali nito, no? Para tanggalin ang tali mo rito. Ito rin sabihin natin, dahil din connected dito sa Justice in Reverse, no? O sabihin natin, sa ex nyo na Libra, no? Parang something to do na you need to deal with also with your ex or yung process na parang mayroon kayong argument or medyo parang sabihin natin medyo hindi na nag-usap or hindi na nagkakaano pero still na dapat mong harapin. Yan siguro ang haharapin mo, no? It's either na you are might be connected with Justice in Reverse, sa ex mo siguro to, no? Dahil sa Justice Reverse, baka ka rin, para din yung pakiramdam mo na wala kang control o parang biktima ka ng sitwasyon din. Pero ang Scorpio ay may kakayahang mag-free sa sarili. You could transform right away, no, Scorpio? Dito rin yung parang fear mo at insecurity na dala ng emotional intensity mo, no, sa Queen of Cups, dahil may Queen of Cups ka nga rito, no? So, sabihin din natin ay nagiging piring sa iyong mata ay ang piring sa iyong katawan dito, no? Ay kayang-kaya mo tanggalin. No? Dahil Scorpio ka, you could transform right away. No? Kumbaga, kailangan mo lang i-release na meron kang choice. You need to remember na may choice ka. May choice ka na ano yan, no? Na pwede kang lumusot kahit nakatali ka, pwede kang lumusot sa mga puwang na yan, sa mga swords na ano, di ba? Na yan, no? May mga puwang, hindi naman siya gano'ng dikit-dikit. No? Kaya sabi nga, harapin mo ang matagal mo na rin iniiwasan. Parang iniiwasan niya, no? So, nakikita din natin dito na kaya mong harapin to Itigil din, tsaka itigil din overthinking. At labanan ng urge na maging secretive or manipulative din dito. No? Scorpio. So, yan ang hadlang mo, no? Ang hadlang or sabihin natin ang iyong challenge is kumbaga ibalik mo yung tiwala mo sa sarili mo at harapin mo, gamitin mo opportunity, harapin mo yung mga imbalance na nangyari sa sitwasyon mo, especially sa mga committed relationship na, no? At ang maaari mong aksyon at gamitin ay ang lakas or aksyon na dapat mong gamitin para magtagumpay ay Ace of Pentacles dito na, no? Kumbaga, ito yung lakas ay nasa pagiging grounded, practical, para matalo mo ang emotional chaos, no? Kailangan mong mag-focus sa tangible at stable na new beginning. So, dahil sa Justice in Reverse mo nga rito, no, na ito yung, we call this drama, ang Ace of Pentacles ay nagpapayo ng ituon ng energy sa self-worth at stability. No? Ituon mo yung ano mo dyan, yung focus mo. So, huwag ka makipag-away sa halip na mag-ipon ng power sa reality para sabihin natin sa pera, career, or para sa self-improvement din. Dahil ito ang tunay na control na, no? So, maaari mong gawin is invest in yourself. At kagaya ng sinasabi dito, love yourself first, Scorpio. Invest on yourself, no? Baga, gumawa ka ng solid plan para sa iyong future na hiwalay sa relationship status mo, no? Ayan, kaya pala, ayan, no, love yourself first daw. O, ayan, sa Ace of Pentacles, no? Dahil kung pagdikit-dikitin natin dapat yan para makakuha tayo ng, para lalo mong maintindihan, no? And then, ang nakikita nating outcome sa iyong journey, ito yung na matutunan mo, yung pagkatapos ng 60 araw, ang Queen of Wands, parang ito yung isang positive transformations,
no? Matututunan mo ang pagiging confident dito, independent at passionately assertive. Dahil ang Queen of Wands ay empowered, no? Ito yung empowered na sinasabi natin na very confident. Matututunan mo maging confident at mapapansin mo you are very attractive, no? Or sabihin natin, parang matututunan mo to be Queen of Wands, which is very empowered siya at very attractive, no? So, matapos mong harapin ang mga imbalance dito, imbalance justices dito, no? Pati itong Eight of Swords. So, makikita natin dito na ang Scorpio rin, parang ikaw yung may tendency na maging obsessed sa partner din sa sitwasyon dito, no? Parang additional lang yan. Pero balik pa tayo dito, ang matututunan mo dito sa Queen of Wands. Sabihin natin na matapos mong harapin ang imbalance dito, no? Lalabas ka na isang parang sabihin natin na taong alam ang halaga at hindi na-attach sa toxic pattern, no? Nagiging queen ka because nagde-demand ka ng respect din dito, no? So, makikita mo rito, ang romance angel is sinasabi sa'yo, love yourself first dito. So, ito yung susi para ma-unlock ang iyong Eight of Swords dito na. Para ma-unlock mo yan, para matanggal, para maibalik mo ang iyong tiwala sa sarili, no? Dahil ang Scorpio nga is parang may nakikita rin tayo na may tendency na maging obsessed partner ka rin sa sitwasyon, no? Kaya ang love yourself first actually yung nagpapaalala na imbalance, justice ang reverse dito ay nagsisimula sa kakulangan ng self-love, no? Kapag nilove mo ang sarili mo, madali mong maabot ang practical stability ng Ace of Pentacles na, no? So, self-care at set boundaries na ang ituon mo. Intense energy mo ay sa sarili mo ang dapat na magtuunan ng pansin sa halip na sa partner mo, no? So, kung makikita mo rito, meron ka rin message for you, no? At saka romance. Kumbaga sinasabi nito na ang pag-ibig ay present, no? O darating na may message na kailangan mong i-decode. Kumbaga sabihin natin sa gitna ng confrontational vibe, no? Dahil andito nga Nine of Swords mo, Scorpio. Kumbaga, magiging receptive ka, makukuha mo ang pinakamensahe talaga, no? Or sinasabi rin na maging receptive ka rin once na naka-receive ka rin ng message. Pero someone is thinking of you this very moment daw because ikaw daw ang nag-feel ng kanilang kaliwanagan at I love you daw ang sabi Scorpio sa'yo, no? So, sabihin natin, maging receptive ka sa message na yan, no? It's either yung sino man persons on your mind, no, Scorpio? And then, kung makikita mo rito, ito yung sinasabi na makinig ka din sa yung no? Makinig ka sa yung inner voice bago ka no? Kumbaga, bago ka din to make an actions dito, no? At sa romance naman, na message dito, ito yung nagpapatunay na tunay ang pag-ibig at posible. Pero kailangan mong i-release ang control, no? Dahil mayroon kang Eight of Swords para makita mo ang katotohanan, no? Lumabas ka sa iyong pagiging trap or sa iyong pagkawalag. Kumbaga, i-value mo ang sarili mo at ibalik mo ang self-confidence mo rito, no? At syempre, nakikita natin dito, kasi pag ganyan, pinahihirapan mo ang sarili mo, no? Kumbaga, sinasabotage mo ang sarili mo dyan sa Eight of Swords, no? So, pag sinasabotahe mo, nasasaktan ang sarili mo, no? Ikaw na lang ang nagtitiis, parang tingin mo wala kang kakayahan, no? Minamaliit mo yung sarili mo rito no? Mahal mo ba sarili mo niyan? Hindi, di ba? Kaya yan ang pinayo sa'yo ni Romance Angel. Love yourself first. If you want respect, kasi
Kumbaga, kung makikita mo rito, respect ang hinihingi mo eh. Dahil itong natutunan mo sa journey na to eh. Respect, yung parang si Queen of Wands ang gusto mo dahil si Queen of Wands is full of respect. Maraming respeto siyang nare-receive, no? So, kaya maintindihan mo kung bakit binigay ni Romance Angel to, no? Kumbaga, to bring back who you really are, ibalik mo ang pagiging Scorpio mo. Ibalik mo yung power mo na kahit man ganyan yang ito is kayang-kaya mo mag-transform dahil hari ka ng transformations, no? In a click, you could change right away and then you could go on with the flow right away, no? It's just your choices na kailangan mong mamili, no? O kung nakikita mo rin dito, kailangan mong i-release ang control ng Eight of Swords dito, no? Meron ka rin ditong romance, no? Diba, ito yung nagpapatunay ng tunay na pag-ibig is very possible. Pero kailangan mong i-release ang control, no? Itong Eight of Swords, ang iyong challenge, para makita mo ito, para magkaroon ka ng kaliwanagan, no? At nakita mo may soul connections ka, past lives. So, ang past life nito yung nagbibigay sa'yo ng parang justifications dito sa Justice in Reverse, no? Ang message dito, we reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Totoo po. Yan po yung paniniwala ko rin, no? Kung naniniwala rin po kayo dyan. So, kung makikita mo, ang past life ay nagbibigay context sa Justice in Reverse din, no? Dito. Kumbaga, sila, ito yung connections na kung bakit binigay ang guidance nito. Because sa Justice in Reverse, sabihin natin, ito yung karmic death, na ito yung imbalance na nakita natin, eh, no? So, ang imbalance ay nararanasan mo, at ito rin yung maaring hindi nagsimula sa buhay na ito. Kundi ito yung karmic connections mo noon pa, no? Kumbaga, kailangan mong ganap na i-release, no? O i-balance uli, na ibalik mo ang scale mo, i-upright mo right away, Scorpio. So, gamitin ang Scorpio power ng transformations para putulin ang karmic tie na yan. Because ang Justice in Reverse dito ay, sabihin natin, is nangangailangan ng emotional clean-up. No? Kasi Scorpio, yan ang specialty mo eh. No? Nakukuha mo na? So, kapag nagawa mo ito, ang reward mo ay ang freedom at power ng Queen of Wands. Yan ang matututunan mo, yan ang makakamtan mo. No? So, kung makikita mo dito, ang buod is about transformations, no? Talagang, it's about your transformations. Nakikita natin, ang 60 araw na ito ay ang iyong emotional transformations, Scorpio. Syempre, stop and fight and the fear dito. No, ito yung fear mo. Labanan mo, itigil mo, labanan mo, no? Kumbaga, labanan ng urge na maging defensive din, being the Knight of Swords dito. At palayain ang sarili sabihin natin, sa self-imposed fear mo dahil sa Eight of Swords dito. Kasi sa isip mo lang yan, sa sarili mo lang eh, no? Balik mo yung magkaroon ka ng kaliwanagan na hindi ikaw ganyan, na no, kayang-kaya mo. Kaya nila, syempre kaya ko rin. Yan ang dapat naisipin mo. At harapin mo, wag mong takbuhan, no? Face, para gawin mong balanse ang lahat ng sitwasyon na nangyayari sa'yo. No? Kumbaga, palayain mo ang sarili mo sa pagkatrap mo dito, no? Sensya na. Minom na po ako. Tingnan yung iniinom ko. Ayan. And then, ayan. So, medyo nano ko, no? So, yun. Palayain mo ang sarili mo, no? Sa pagiging trap. Yung pagkawala mo, yung sabihin natin, yung
pagkawalang tiwala sa sarili. Ito rin, tignan mo to. Your self-respect makes you more romantically attractive. So, ito yung susi mo para ma-unlock ang Eight of Swords dito, no? Ito yung paglaya sa fear at umabot ka sa sariling power mo na being Queen of Wands, no? Ang Scorpio kasi may tendency na maging obsessed talaga. Kumbaga, this is nagpapaalala sa'yo na self-love ang kakulangan mo. Inuuna mo siguro iba bago ang sarili mo, no? Kailangan unahin mo sarili mo bago ang iba, no? Set ka rin ng boundaries, no? At ituon mo yung intense energy mo sa sarili mo, no? Yan, inulit ko. Ituon ang sarili mo na, ituon mo na, bigay mo muna ng pagmamahal ang sarili mo, no? Kung nakikita mo paulit-ulit ito, dahil hindi nag-start ito ngayong buhay na to. Nag-start pa yung problema na yan. Noon-noon pa. No? Parang sabihin natin, meron kang dapat malaman dito sa karmic relationship na nararanasan. No? So, kailangan mong i-focus sa iyong foundations din. Because ang solution mo sa karmic imbalance is ang justice in reverse dito, na parang chance mo na i-balance ang lahat. No? Kumbaga, ang pag-i-invest mo rin sa sarili mo that makes you stable or sabihin natin, pag-invest sa sarili at stability. No? Na unahin ang love your first na nandito. Ang practical na daan mo, actually. Unahin ang sarili. Yan ang pinaka-foundations mo para malabanan din, no? At para magawa mong matanggal ang pagiging trap dito. At para ma-resolve ang iyong karmic. Para maging balance ang iyong rin, no? Because something to do. Matagal pa to. Matagal noon pa itong nangyayari. Bakit tingin mo pa ulit-ulit? Meron ka dapat, meron siguro na dapat kang matutunan or sabihin natin may dapat kang bayaran. No? No? Para maging balanse ang iyo. Pero paano daw magiging balanse? Yes, maghihil yan. Maayos ang lahat kung pagtutuunan mo ang sarili mo. Yan, no? Yan ang pinakadaan. So, at kailangan mo rin ibalik ang power mo. No? Claim your power back, Scorpio. Power mo bang transform right away? You could transform right away in immediate. Mag-change mo kaagad ang energy mo. No? Dahil yan ang power mo, no? Yan ang specialty mo, transformations. Because claim your power, because ang reward mo ay magiging confident at magnetic sa Queen of Wands dito no? I-free mo, kailangan mo na free mo lahat ang iyong power, no? Ilabas mo na. At para rin magamot ang karmic debt mo, no? Yung mga past life mo. Because ang true power ay nasa vulnerability mo at ang self-love, no? Nakukuha mo na. So, kita-kita mo dito, since noon pa yan nangyari sa'yo, no? Maybe dealing ka nga kay Libra. Gawin mong balanse, no? Chance mo yan sa 60 days na journey mo. Paano mo matutuunan daw yan? Siyempre, ayan, spoilin mo lang sarili mo. No? Huwag mong sasaktan ang sarili mo kasi sinasaktan mo sarili mo, tinatanggal mo yung power mo. No? Nakukuha mo ba, Scorpio? Ayan. So, love yourself first ang pinakadaan para maging Queen of Wands ka, para ma-invade, kumbaga i-apply mo yung energy ng Queen of Wands, no? Because parang gusto mo ng respect din dito, no? Pero before you gain that, sa 60 days journey mo, ayan, gamitin mo ang power ng Queen of Wands, no? Lahat hinaharap, lahat walang takot.
no? Kumaga, pero nakita natin, hopefully, no, 60 days matatapos ang karmic, ano mo. Kumbaga, ang journal na ito is para magamot ang karmic imbalances mo, no? Para magamot ang karmic imbalances dito because something to do nga with your past life. No? So, kumbaga, you could transform that right away, Scorpio. Okay? So, ayan, magtuon ka sa self-love, spoil yourself. Kumbaga, sabihin natin, unahin ang sarili at ibalik mo ang power mo, no? I-free your power para masagupa mo itong karmic debt na to para maging balanse, no? Magiging balanse yan, no? Pagkadali-dali, no? Unahin lang ang sarili. Love yourself first dahil ang pinakagusto mo ang para to gain some self-respect, no? Makukuha mo yan na kung ibabalance mo ang lahat. And chance mo daw yan sa 60 days, no? At sabi sa 60 days na yan, magtuon ka para magamot ang karmic imbalance. Ayan. So, ang journey mo, kitang-kita rito. I-heal mo ang iyong past life. Ayan. Yung mga dating buhay, yung mga dating experiences mo. Experience ng puso mo during the past lives, hindi yung present ngayon, no? Yung past life pa yan, no? Na maihil mo na ngayon since napanood mo na to. Okay? So, thank you and God bless you. At sana po, don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? Para po updated kayo sa ating mga i-upload. Ayan. Thank you so much po and God bless you. And pasensya na po dati, no? Na medyo hindi magandang sounds natin, no? Sana ito maganda po itong sounds natin. Thank you so much and God bless you, Scorpio. Ayan. And thank you rin po sa pag-share. Okay, bye-bye. Thank you po.